Hello mga ka-DIY. Meron tayo ngayong bagong project na inverter system na may 12 volt battery system. Itong inverter na to ay may SPWM na EGS 002. Okay, na ito yung gamit ko para sa switching power ng MOSFET. Okay. Ngayon dito, kung titignan nyo, meron akong toroidal transformer and yung low voltage winding nakakonect dito sa aking heatsink. Yung isang low voltage winding, bago ko diniretso, meron tayong choke or filter capacitor or filter inductor, okay, na may 45 microhenry. And then itong primary winding na may 220 volts output ay konektado dito sa filter capacitor. And then papasok siya dito sa feedback sensing. Okay? Sa feedback sensing, meron tayong encapsulated transformer, which is meron siyang 220 volts to 12 volts. Okay? And then meron tayo dito na power meter or AC voltmeter. And then okay, konektado yung positive battery dito. Okay, ito yung aking battery, 12 volts. And then yung negative, konektado siya dito. Okay, ngayon i-power on naman, i-power on natin or test natin yung DIY na ginawa natin. Okay, okay, so hindi yung kanyang indicator light, which is green siya. Ngayon power on natin ngayon siya or switch on. Okay, nag red. Okay, dito sa ating AC voltmeter meron tayong 198 volts. Dito sa digital meter natin 199. And then sa isang dito sa ating isang multimeter meron tayong meron tayong 195. Okay, may 195 tayo dito. Tapos dito sa ating isang digital meter meron tayong 198, 198, 195. Okay, so adjust natin yung ating output AC sa 220 volts. Okay, adjust natin dito sa potentiometer natin. Okay, yan. To 10, to 12, to 17, to 19. Oops, sumobra. Okay, 220 volts. Yan, 220 volts. Okay, sige.
Ngayon, tignan natin yung sine wave niya. Okay, yung sine wave niya is ayun, ganda oh, pure sine wave. Meron tayong 60 Hz, 203. Okay. Ngayon, testingin natin ngayon siya. Gamit itong ating electric fan. Okay. So, ito yung number 1 niya. Yung power draw niya is 337 watts. 221. Okay, 220. Pure sine wave pa din. Maganda. Hindi nagbago ang kanyang sine wave. Okay, clean sine wave pa rin siya. Increase natin sa number 2. Okay, check. Sine wave. Maganda. 220 volts, 39 watts. 220. Okay, hindi nagbago. Hindi tumaas o hindi bumaba ang kanyang voltage. Okay. Taasan natin sa number 3. Okay, ayan. Sine wave. Hindi nagbago. 220 volts. Maganda. 220. Di bumaba. Di tumaas. 220. Bumaba lang isa. 220. Sine wave. Check. Uminit yung heatsink. Hindi umiinit. Yung mga MOSFET. Hindi din umiinit. Okay. Ngayon susubukan naman natin itong blender na paganahin gamit ang ating ginawang inverter or power inverter na may 12 volt battery system. Okay, saksak natin ngayon dito. Ayan yan, no? Okay. So, tignan natin. Meron tayong 221 volts, 221 volts. Pure sine wave. Okay, paganahin natin. Number 1. Ayan, manda. Okay. Current draw niya, 62 watts. Okay, taas natin. Number 2. Ayan, 86 watts. 219, bumaba. Okay. Number 3. Okay, to 70. And then, number 4. Number 5. 144 watts. Okay. Okay, tingnan natin kung uminit. Okay. Hindi uminit. Okay, pure sine wave.